First finals appearance o finals comeback, CC versus Signals Trinity. Madayag, Meneses, game changer. Para pag kaya nag-video, kalimutan mo subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. Unang finals o comeback sa finals. Yan ang tema ng magiging mainit na bakbakan sa pagitan ng Choco Mucho Flying Titans sa Signal HD Spikers sa PVL Semi-Final Series. Ang Choco Mucho pinakita ang kanilang best form sa kanilang best conference so far as a team na may kukonsidera bilang never seen before Flying Titans. Kaya naman malakas ang pressure sa kanila na pumasok sa kanilang kauna-unahang finals appearance. Well, nakakalungkot naman kasi para sa Choco Mucho, diehard fan supporters na nilaban nila ang eliminations ng dugot, luhat, pawis at sa huli, bibitaw lang sila. Kumbaga nasa pick na rin naman na sila, sagarin na nila hanggang makamit nila ang final stream nila. Sila na rin naman ang nagsasabi na uhaw na sila sa medalya at podium ng PVL and I think this will be their best chance to do so. Habang kompleto sila sa pyesa, kunin nila ang pinaka-inaasam nilang goal. Admit it or not, may mga players na medyo uncertain sa koponan, lalo na si Cici Rondina na di pa naman sinasara ang pagbabalik beach volleyball. At sa panahon na magbalik beach volley si Cici, posibleng maglaho na rin ang title hopes ng koponan. Siya rin naman kasi ang biggest factor bakit naririto sa tuktok ang Choco Mucho ngayon, bukod syempre sa sistema ni champion coach Dante Alinsunurin. Sa panig naman ng Signal, ang kanilang sariling version ng Trinity Ces Molina, Vanny Ganther, and Jovelyn Gonzaga ang maging best asset ng koponan. May kukonsider ito bilang best defensive and scoring trio ngayon sa liga, which makes Signal a scary team. Kaya naman ang seryeng ito, nakikita ko na maging Cici Rondina versus Signals Trinity. Sila ang mga bubuhat sa kanilang team at magdidikta kung may papanalo ba nila ang seryeng ito. Pero ang magiging game changer sa laban ang two best middle blockers candidate na sina Riri Meneses at Maddie Madayag. Bukod kasi sa kanilang tabang sa loob ng court at intimidating presence, magiging magandang matchup rin ito sa middle game ng both teams. Both with solid blocking outputs kung saan kahit wala man si Maddie sa best middle rankings sa ngayon, mataas pa rin ang tsansa na siya ang maging best MB sa conference na ito dahil sa percentage niya sa opensa. Kaya kung sinong team ang mas mapapagana ang kanilang middle game, bukod pa yan sa wingers nila, posibleng iyon ang magwagi. At syempre, ang dalawang bagay na edge ng dalawang teams na ito ang kanilang setters and liberos. Sila na ata ang may pinakamahusay na floor generals and defensive and offensive anchors ngayon sa top 4. Wong versus Kayuna, isang napakataas ang nang in-improve at ang isa naman consistency ang bala. Yan ang magiging tema ng kanilang bakbakan sa semis lalo pat nasa top setters rin naman sila sa liga. At syempre ang liberos kung saan evident naman na una dyan ang Choco Mucho led by Thang Ponce, playing her best conference so far. Pero di rin papatalo si Bia General na low-key lamang pero pagdating sa court ay pinapakita na lamang ang kanyang capabilities as libero. Again, dikitan at dikdikan ang laban na ito. A game 3 should not be something na ikakagulat ng marami dahil yan ang ating prediction. It will go down the wires. Bottom line, lahat ng semis game natin ay posibleng maging kagulat-gulat ang maging resulta. Kayo ba mga ka-V-heads? Team Choco Mucho o Team HD Spikers? Comment down below. So do not mag-V-heads, thank you for supporting this channel. Please subscribe, notification bell to updated on my videos.